papasok na din tayo dito sa map 2 natin. It is Bilis, Black Widow. Sunday Shrooms nga ang nandito sa BL side at GR ang Pacific Map. And let's see anong gagawin dito sa first round ng Pacific Macta. Aldrin already very aggressive sa may short side, so they want to take very aggressive short control. Nasa kanila na ang yung terrace dito sa LA, so hindi na nila kailangan hawakan yun. They can just go for the full focus dito sa may mid side, try to pick off yung mga ibang members dito, but they decide to go the passive route dito sa A side instead. I think alam na nila kung anong possibly na gagawin dito na Sunday Shrooms, and the amount of space na nakuha nila sa LA, a flank can be incoming at any time, pero handoff lang pala. Parang mas magandang option nga na si Revenge na lang yung maglaro dito sa slope, considering kaya na i-cover yung LA, kaya na i-cover yung short. The backup is a lot easier para dito sa sniper ng Pacific Macta. However, B-site, there is a bit of action na pwedeng mangyari dito between Chuma and yung dalawang defenders, pero si Justin hindi naman siya gagalaw anytime soon. Zik just going for the information peaks, pero nakaakit na dito si Zetra ng short MVA with the first frag. Nakuha na si Suna agad. And I think that was LA actually. And yun yung benefit, no, pag nakuha mo na yung ulo lang yung may kita. And you do have the better angle. You're not gonna get sprayed out immediately as per usual, pare. Pero 50 seconds na lang natitira. Not much time para sa Sunday Shrooms na makapasok ng site. At least one setup ang kaya nilang pwedeng gawin dito. So, it is gonna be a B-site. Chuma Cutie going very aggressive. Flash is gonna come in galing sa bintana. Pero mabubulag ba yung mga players na nasa loob ng B-side? Merong isang tao sa metal. Justin spotted immediately. ZYK peeking out. So, it's a crossfire sa loob ng site between yung dalawang metal boxes natin. Zetra nakuha na si Zik, pero hindi pa nila isasagad ang B-side. Justin nakuha si Chuma. So, I think the miscom from the side of Sunday Shrooms, kung papasok or lalabas pa talaga sila ng B, is gonna mess up their B offense. Jabais is gonna try to get itong si Aldrin, pero half HP na lang siya dito. Zetra in the backline looking for more names dito sa smoke natin, pero nakaikot na agad si Aldrin, so there is a lot of entrances you have to worry about. 2 versus 2. Aldrin from the HP side, getting the tag dito kay J-Bice, but he's also gonna get tagged. Zetra with a good push, with a good kill kay MVA na gustong pumasok ng doors, and si Aldrin na lang natitira from the HP side. Zetra spotted Aldrin. Teka lang. Mukhang gustong bumawi from that last game. The kills were not there. J-Bice spotted, window, tataas. Pero yun lang, nag-overthink si Aldrin na malala doon. To be fair, ang tagal ni J-Bice mag-peak. So he didn't know kung lalabas ba siya ng door or ng window. Paano nakuha or paano napunta sa sitwasyon na yan sa one-on-one ni Aldrin at ni J-Bice? Akala ko galing sa side ng Pacific Macta, parang isang malupit na tore, parang isang pader ang kanilang depensa. Somehow nabuksan galing sa side ng Sunday Shrooms, at nung pumunta na lang sa one-on-one, napaganda ng laro na ginawa for the side of J-Bice. Naghintay na lang. Hindi naman niya kailangan umepensa ng todo. And dahil dyan, na 50-50, etong si Aldrin, hindi niya alam kung galing ba sa door, galing ba sa bintana, and that really caught him off guard. Kaya, with the great call galing sa side ng Sunday Shrooms nung late round na yan, kaso nga lang, gulat ako sa Pacific Macta na hindi lang nakuha yung kailangan nilang depensa dun sa B-site. At ngayon, one-on-one trade, nahulog si MVA, nahulog si Chuma Cutie. Tingnan ba naman ngayon, Sunday Shrooms, kahit papano, 4v4, sila ang may advantage ngayon. Pwede na nila laruin yung map to its max extent. Tamang hintayan lang. Tamang hanapan lang ng pitas. Zetra, nahulog na si Revenge. Sniper player ng Pacific Macta, hulog, smoke, tinapon. Dito siya, shorts and pillars. Gusto masukan. Good angle. Di nila alam. Well, akala ko di nila alam na nandun si Aldrin. Nahanap pala siya. It just eventually gets taken down. C4 pwede na i-plant dito at wala yung mga membro sa Pacific Macta dito para sa retake. Mahirap ang kanilang pwestuhan. Actually, dalawa sila galing sa ilalim, isa galing sa pillars. ZYK, malaban ng si JB. Kaso nga lang, masyadong maraming member ng Sunday Shrooms ang nabubuhay dito at mukhang magandang simula dito para sa ating underdogs ngayon. Yeah, maybe it's time to lock in para sa side ng Pacific Macta. Sunday Shrooms getting everything that they want, even yung mga opening picks para sa kanila dito. And
It's gonna be another LA take para sa side ng Macta. Hindi naman i-greet dito ng Sunday Shroom. So mag-iiwan na lang sila ng isa pang player dito sa Ter. Making sure na titibayan nila yung A-site. And okay, tamang passive muna yung dalawang teams natin dito. Zetra gonna spot dito sa safe zone just in case na may magpupush ng short. Pero Sunday Shrooms, di naman sila nagmamadali dito. I think they're waiting for Macta to set up yung kanilang depensa. At least na magiging mas expected yung mga angles na makikita dito ng SS. Pero LA is a pretty hard clear MVA. Na-clear na to dati from members of a Sunday Shroom squad. Pero dalawa sila lalabas na LA. MVA though, another headshot. Walang lalabas ng LA hanggang nandito pa si MVA. Dalawa naman ang magta-try. Why not? Second try for the LA push. Meron din presence dito sa B-site. All over the place ang Sunday Shrooms at the moment. Pero MVA na naman on the LA side. Pati si J-Vice na damay na rin. It wasn't a two-man push. Instead, magbaback off na lang sila sa LA. Not much options para sa Sunday Shrooms sa mapa natin at the moment. Oo. And Chuma looking for any map control. At most, makakakuha sila ng short play. Yeah, tapos ngayon, hintayin na lang. Timer, starting to run down. 1 minuto na lang para sa side ng Sunday Shrooms. And ngayon, Pacific Macta, parang manually, kinuha nila ang control dito sa mapang to. And now, they have it in their grasp fully. Ayaw nila to ibigay. Ayaw nila to bitaw. And the up-down setup na pinakita sa atin dyan sa B-Lobby, napakalupit. GYK, nakahanap pa ng isa pa. Flashbang, tinapon, counter. Kaso nga lang, again, 30 seconds. At mukhang B-site na talaga ang gustong kunin ng Sunday Shrooms. 1 in B, 1 in A. Di ko alam kung maganda ang itong Kid setup from na Dodo. to. Eventually, they do find out that A is clear. Kaso nga lang, yung C4 nasa kamay ni Chumat at naipin na dyan siya dito sa B-Lobby. Nagsitapan ng granada. Kaso nga lang, masyadong mahirap ang depensa na to para pasukan ng Sunday Shrooms. And just like that, Pacific Macta find their first point dito sa board after what is just a chaotic round. Para kung ikaw nasa side ng Sunday Shrooms, pare. Yeah, Macta back to playing standard, no? 2-1-2 lang with a long control galing kay MVA, pero revenge mahuhulog dahil dito kay Zetra, but still Pacific Macta was trying to find early control dito sa LA para makuha nila yung terrace, para magaya ulit yung ginawa ng MVA earlier. Pero gusto ko yung ginawa dito ng Sunday Shrooms. They retook LA. Kahit iwan nila to, it's pretty much fine. At least na-confirm nila na walang naglalaro sa terrace, so they're gonna keep the option of going A open. Pero i-check nila muna yung B site. Maybe there is a position na pwede nilang i-punish dito. Isa lang naman yung naka-defend. So, Macta gonna spread out once again. And meron pang lalabas ng short. And Aldrin actually, kung lalabas siya ng bintana dito and spot yung dalawang players dito sa high mid, he can actually just maybe get a kill. Short is occupied pero magpipeak pa ba dito si Aldrin? Dalawa na ang nasa harap niya. Chuma, first one down. Great headshot galing kay Aldrin. ZYK, nakuha na si J-Vice. Isa pa dito, nasa short. And that's Kid from Tondo. But can he get itong short control? Mukhang ibibigay na lang dito ni Aldrin. He's already gotten a kill. And nabalik na yung advantage pabalik ng Pacific Macta. Takbo na lang Pacific Macta. Pinapatakbo na lang muli ang orasan dito. And lahat ng Pacific Macta apparently nasa iba't ibang parte ng mapa at hinahanap ang mga huling miyembro ng Sunday Shrooms. Ngayon, Pacific Macta, when they start to take control of this map, Sunday Shrooms, not gonna be able to move. Nakakasakalang ginagawa dito ng Pacific Macta. Yung mga anggulo na akalanin mo na pwede mong kunin ng libre, pinapaglabanan na ng Pacific Macta. Revenge, finding one. Justin, holding B. Tapos ngayon, mas NBA. maliit na ang kanilang mapa dito. Okay, Suna, nakahanap. Cetra din, trade out. Kaso nga lang, ZYK, di mo na malayan, nandyan na pala nakapwesto, hinanap ka na din. Now, 3-on-2 situation para sa side ng Sunday Shrooms. Slowing it down na naman to. And even though ganito yung sitwasyon, it will be the same game plan for Pacific Macta at this point in time of the game. Maghintay na lang tayo. Hintayin natin ang mga member ng Sunday Shrooms pumunta sa ating crosshair at gagawin mo na lang, pindutin mo na lang yung left mouse button mo, libreng-libre, yung makakuha mo na kill dyan. Yep. And just like that, tingnan mo, 1 minute and actually mag-1 minute na, wala pa silang nakukuhang
tamang paraan para pumasok sa site. And nakakasakal ang laro na to ng ginagawa ng Pacific Macta. So now they just have to sit and wait, finding for the right time. That's all they have to do. Honestly, Revenge nandito na sa Ter. That's a hard clear para sa kahit anong members dito ng Sunday Shrooms. I think at most si Zetra ang makakahanap dito kay Revenge sa LA, but there's still 2 players you have to worry about in the background. And I think this is yung best site na pwedeng i-take dito ng Sunday Shrooms considering low HP na si Justin. Pero si Justin, this is also Justin at the same time. AK-47 in hand and can immediately take out itong si J-Bice. Justin spotted dito sa door. Kailangan niya iwasan yung HE nade. Pero hindi niya maiiwasan si Zetra. Zetra with a double kill. And a Colt is enough para sa kanya na makakuha ng dalawang miyembro ng Pacific Macta. Revenge na lang natitira. Kailangan niya bumaba dito sa RS and Zetra and si J-Bice both playing yung right side ng site. So, yeah, it's better to not cross. Hindi na lang nila i-risk just in case nakatutok yung sniper, yung AWM ni Revenge through that door. And they are gonna be playing double back box. Kita na si Zetra. Ay. Zetra with the first peak. 20 seconds na lang natitira. Pero saan nakatingin si Revenge? He was expecting a jump galing sa metal box for information, but instead, it's a straight up peak galing dito kay Zetra. I don't know what to say. Pacific Macta sa round na dapat kanilang nakuha, dapat nasa kanilang pocket, nawala pa sa kanilang kamay. Pacific Macta letting an important round slip out as now back to the drawing board na naman tong Sunday Shrooms, but at least yung momentum na napapunta nila sa side nila, no? So ngayon, it is Pacific Macta, it looks like they're not going for that aggressive plays. Di na sila iinit dito sa long A side. Ngayon, passive na sila. And there is that little of a slow push dyan sa LA. So at least they have that proactivity. Kaso nga lang, ZYK nag-hold dito sa B. I like the counter flash and mukhang Mexican standoff na naman ang ginagawa ng dalawang teams na to. And ganda na naman ng pwesto na pinapakita sa atin ni Revenge dito sa LA. Ay si MVA pala to. And he might find the timing. Kung tinulak niya to, the timing might just be in his hands. Pero mukhang he'll go to the side of patience. The side of caution. Tamang hintayan lang. Haba niya yung kanyang pasensya. Yeah, he can hear yung mga players dito sa short from that specific spot actually dito sa LA. So, information is more important para kay MVA. Just in case na may tumatapak ka dito sa short, if they do find out about yung A-push na to early, then it could be big trouble para sa Sunday Shrooms. Smoking mid, just in case na merong nakatutok na sniper dito sa HM. Pero, tamang slow play pa rin. Sunday Shrooms, hindi naman nila minamadali yung mapa natin. They're making sure na they use the clock. And Macta need to be on their toes at all times dito sa A site natin. Merong isang tao sa baba that can actually help yung A defense ng Macta dito. But still, Sunday Shrooms taking their sweet time. Justin spotting one player, Chuma. Already spotted dito sa House B. Pero Justin, pinatungan pa nga yung box dito sa B door, getting the headshot kay Chuma. Revenge, nakuha na si Kid from Tondo. 3v5 situation. Si Suna nakapasok na ng S. Nasa third pillar na. Pero mahanap dito ni Aldrin. Mahanap niya ba? Yes, he will. Suna at Zetra nakakuha ng dalawa. But Aldrin gets one in return. Pero B-side nga pala ang plant the entire time. Justin inangat agad ang window B. And J-Bice na lang natitira in an open angle. Kitang-kita na siya. Nakapasok na si Justin galing sa bintana. Gets the swing. Justin gets the kill. And Pacific Macta, standard defense, winning it out once again. Pero Sunday Shrooms, it was a good attempt pare. Medyo naloko nila yung Macta na lumipat papuntang stage. Maganda ang fake na nagawa nila dyan. Actually, ako din, hindi ko na-realize na papunta na din pala sila dyan sa B area after the initial A hit. But it worked out. Kaso nga lang, the timing na nakuha ni ni Justin, napakalupit. And even though yung plant na baba, it was just able to find just the right time para makahanap ng isang pitas. At tuloy niya ang pagsabog ng ginagawang plano ng Sunday Shrooms. Dahil ngayon, it has to be such a heartbreaking loss kung ikaw ang nasa side ng blacklist. At tingnan mo ba naman ngayon, contesta etong mid-side. Kaso, walang napitas. Justin, malalim na ang kanyang depensa dito sa bridge side. At
dapat aware siya na may tao na gagaling sa kanyang taas. Oo, aware naman at naghihintay na lang siya. At mukhang sa lobby na lang din siya magtatambay. Bumalik sa stairs. All that space still in the hands of Justin at alam na ng Pacific Macta yung impormasyon na yan na walang katao-tao dito sa B. Ibig sabihin, mag-stuck kayo dyan sa A at mukhang yan ang mangyayari. NBA, Revenge, counter flash. Isa nahanap ni Zeke. Revenge din, gamit ng kanyang sniper nakahanap and too much members nga ang nagbabantay dito. Pacific Macta, isang firing squad kaso si Cetra gusto niya buksan ang oportunidad para sa side ng Sunday Shrooms. Bumalik dito at umasenso. Kaso nga lang, it's Justin, it's Aldrin, C4, nasa kamay ng kahit kanino. Cetra picks it up, finally, pistol ang gusto niyang gamitin dito, switches to the AK, 1v2, fighting for the right timing, 30 seconds, and the spray transfer! Nahanap ni Cetra, napakalupit na clutch na pinapakita sa atin ng batang to. Grabe, Zetra, one of the key players dito na Sunday Shrooms for good reason. The double tap sa dalawang players ng Pacific Macta and they got caught by surprise. And B-side, mabilisan naman, changing pace, galing sa side ng Sunday Shrooms. Justin with the spray, pero hindi niya nakita dito na lumabas sa bintana si Chuma Cutie and Revenge na andito sa stage. Hindi nila matulungan yung B-side at all. Kid from Tondo going aggressive. Nakuha na nga si Revenge. Wala na yung sniper ng Macta and they don't need it in taking yung B-side, but still a 3v5 is a difficult task para sa Macta squad considering B pa naman ang nakuha ng Sunday Shrooms. 29 seconds na lang natitira dito sa bomba natin and this is not looking likely para sa Macta squad. Ganda na pinapakita natin ni NBA here. Able to find for one, kaso nga lang trade out galing kay Chum Cutie. Dalawa, tatlo. Sunday Shrooms, pinapaakyat pa nila ang kanilang lamang dito. Now, Pacific Macta in a situation, in a round na kailangan nila mapalanunan para at least makapaghanap sila ng comeback dito sa mapang to. 5-3 now scoreline as it is going to another passive defense na pinapakita usually ng Pacific Macta. So far, wala silang sagot sa ginagawang buhos sa mga post plants ng Sunday Shrooms. Ngayon, the map very open for the side of Sunday Shrooms. Kaso nga lang, the time is being taken by the team. Siguro default. Tamang hintayan lang. And there, we do see utility tinapon dito sa mid-side. Kaso nga lang, wala naman talagang makukuha ng damage dyan. Tamang hintayan lang, tamang halutan lang. Pero, short. Dalawa ang nakabantay dito, si Aldrin at tsaka si NBA. Kaso nga lang, NBA mahuhulog Aldrin with no trade whatsoever. Pero Aldrin! as I say that, tatlo ang kanyang nahanap. Revenge, hulog na din. JB, umakyat dito sa LA. Gusto kumasok sa side. Sniper, flashbang, tinapon. Aldrin finding JB. Eventually, tinutulungan niya ang isang membro dito ng Pacific Macta na nakaipit sa side. Justin, nandyan na din. Sniper, muntik na nahanap. Cetra, tumakbo. 14 kills na ang kanyang nasa kamay. Kailangan niya gawin tong 17 para makabawi. Now, Aldrin, umakyat. Alam niya, trying to find the shot, trying to find the headshot, and Aldrin takes it, making the lead closer than it should be for the side of Pacific Macta. Yeah, I mean, 5-4, not too bad para sa Pacific Macta, but considering it is Macta, so it's pretty bad para sa kanila dito. So, Sunday Shrooms, Zetra has been the X factor as that sniper, getting great pickoffs, even getting great clutches para sa Sunday Shrooms, and definitely the key player is showing up to expectations, pare. Aldrin as well, waking up, galing sa kanyang compound slump, and ngayon, leading the charge para sa Pacific Macta sa kanilang depensa. But now, Macta dito naman sa kanilang BL side. This is the classic Waters control, LA control. Merong isang tao na nasa safe zone just in case na may magpupush galing sa short. So, all in all, Macta just waiting for any aggressive players galing sa side ng Sunday Shrooms, and if they cannot find anyone, magsiset up na lang sila sa isang site. Tamang hintayin lang ang ginagawa dito ng galing sa side ng Pacific Macta. As B lobby, mukhang maganda ang kanilang ginagawang default dito. They do want to take this space eventually. Kaso nga lang, parang hindi nga magko-commit. Di nga tutuloy. Is spread out to the map na naman tong mga miyembro ng Pacific Macta. Apat na ang nakaabang, nakatambay dito sa mid-side. And
napapaisip mo na lang din dito, no? If you're the side of Pacific Macta, Ooh. one side, one pickoff should be good, and the trade galing kay Alden is great. So 1-for-1 sa nakita natin. A-site, may possibility. Di ko alam bakit tatlo na ang miyembro dito sa B-side for the side of Sunday Shrooms. Pero yan ay isang pinakamahirap na pagkakamali. Kasi ayan na ang rest back. Okay. Pero they find the timing at the right time para makahanap ng pitas dito sa mismong site. C4, mapaplant. At ngayon, post-plant, Pacific Macta holding it down. Tamang intay. Kid from Tondo, J-Bay. Ano ba ang pwede nilang gawin dito? They've seen so many clutches from this team. Kung naulit nila to, nakakasira to ng mental. Nah, Dahil it's sa not- side not ng possible. Pacific Macta, kaso masyadong malinis ang Macta ngayon. Yeah, and you always have to expect that kung galing kayo sa Sunday Shrooms, no? That slow execute galing sa Macta just to start things off dito sa second half natin. I think they wanted to make sure na makukuha nila yung round na to just to keep it equal dito sa second half natin. And Revenge spotting out itong LA Flash. Kid from Tondo, tag still despite a full blind dito kay Revenge. So down to 20 HP itong si Kid from Tondo. And they're just gonna back it up. Alam nila na nakuha na ng Sunday Shrooms itong LA, but then Wow. Revenge, Suna 360 out of the question dito sa round natin. And 4v5, low pa dito si Kid from Tondo. And the advantage na nakuha dito ni Revenge is huge para sa Macta. Now they can start picking which side of the map yung gusto nilang kunin dito, and they are prime and ready para dito sa LA. Chuma Cutie with the angle na hinold ni MVA kanina, but will it result in the exact same thing? Will it result in 2 headshots and 2 players down para sa Pacific Macta? But they're taking their sweet time, men. Unti-unti parang silang humaharap dito ng LA. Justin looking for the double jump dito sa box so he can get that great jump. Flash is gonna go through. Bulag na bulag dito ang player na si Chuma Cutie. That is Teres cleared, and Pacific Macta, kailangan nila mag-slow down. Alam nilang naka-on pa yung death cam dito ni Chuma Cutie, so hindi nila gustong ipakita. Ang gusto nilang gawin talaga dito sa A-site, and madadoubt pa rin kung saan ba talaga papunta yung Macta. Tignan mo naman si J-Bice na andito pa rin sa B Waters looking for an aggressive play, pero Macta is already setting up para sa A-site take. Naghihintay na ang Pacific Macta, and yung pasensya nila napakalaki. Ito yung difference between one good team and a really great team. And Pacific Macta ngayon parang pinapakita nila yung kanilang habang pasensya dito, especially kahit sila ang nasa B side. Revenge nakahanap kay J-Bay, napakalaking B-side. kuha, and now B-site might as well be open here. Sa kabilang party ng mapa, si ZYK naghahanap ng isa, nahulog na siya, kaso nga lang, it does not matter. Nandito na silang lahat, papunta dito sa B. C4 na din na plant, and it's too much to ask. Revenge cleaning it up. Nahanap niya yung huling kill dun sa nag-iisang membro ng Sunday Shrooms. At ngayon, it is kailangan ng mental reset ng Sunday Shrooms para makabalik dito. For sure. And Pacific Macta, yun nga, that initial damage na nakuha dito ni Revenge and that takeoff galing kay Suna was perfect para dito sa kanilang split take sa ating mapa. So, yun nga, kinuha ni ZYK LA just to further distract yung mga players dito sa A-site. Zetra, getting si ZYK, pero Aldrin nakuha na nga si Chuma Cutie in return. Suna 360, kanina nandito siya sa stage pero gusto niyang i-take yung short para sa Sunday Shrooms, pero walang tao sa LA at all para sa side ng Sunday. Buti na lang walang nagtitake as well galing sa Macta. They're more on the B side of the map. And Suna 360, mukhang gusto niya ulit lumaban dito sa short side. Justin, hearing yung shots. Aakit ba siya dito? Makikita niya through the smoke with the name. Pero information pa lang ang nakuha nila dito. Kid from Tondo on the B-side still on very low HP. And once na namatay dito si Kid from Tondo, ang B-side take is definitely possible. But never mind, naunahan na natin dito si Aldrin. Okay, he was testing itong A-side but maybe testing a bit too hard. Pero B-side na lang ang isa-settle dito ng Pacific Macta. J-Bice sa metal box and Kid from Tondo from window A. Flash is gonna go through. Meron pang tao dito sa metal box. Great kill galing kay Revenge from the water side. Papunta sa window B. Meron pang isang player na nasa likod. Double nade. J-Bice masasaktan ng HE and immediately taken down dito ng MVA. Pero Suna nakabawi sila ng isa dito.
2v2 situation. Half HP si Suna. Zetra though with the sniper through the B doors. Nakuha si Revenge. And the last player left alive, MVA. Kaya niya ba? AK in his hand. 40 seconds. Suna with the repeak. And Sunday Shrooms. Very nice hold galing dito kay Zetra. Si J-Vice nag-delay lang dito sa Metal. And Sunday Shrooms made it in time for the retake. Not even a retake, no? Makitulong lang dito sa B-side. Oo, parang parang tuloy-tuloy lang yung firing squad or yung depensa na pinapakita sa atin dito ng Sunday Shrooms. It was very consistent, at least on that B side. Kaya ba nila ulitin? Kita Nakita yung pangalan. ang pangalan ni MBA at ngayon wala na siya dito sa server. Sunday Shrooms, gusto nila ituloy ang kanilang momentum. Sa ngayon, naghihintayan, nagbabantayan. At dito, sa B-lobby, oo, may smoke. And it's just gonna be a spray down dito for si Justin. Binawi, nahanap si Sona dito. So ngayon, 4v4. And yung proactivity na pinakita sa atin ni Justin is unmatched. Short, Ayun lang, spotted. hinahanap ng isa, to kid from Tondo, delikadong kanyang pwesto, pero buti na lang, nakatakas na din siya. Si ZYK, nagbabantay mamuli dito, holding, pero wala mahanap. Okay, AWM, malupit. Try niya hanapin, wala siyang makita dito, etc. Sa biglang parte ng mapa naman, nahanap niya yung isa pang sniper ng Pacific Macta, Revenge, nahulog, and now, 1 minute na lang ang naiwan dito para sa Pacific Macta. For sure. And Pacific Macta, 3 versus 4, Justin, low HP. ZYK, nilabas na rin ng kanyang sniper dito. So, naghahanap pa ng pick-off. Itong Pacific Macta, Chuma, very aggressive sa short. So, meron silang early clue kung B-site pa talaga ang gustong kunin ng Pacific Macta. 3 players on the A site though. Isa sa baba, isa nasa short, and isa nasa 3 box. 30 seconds na lang natitira for Macta to try and enter any site at all. J-Vice going aggressive sa House B. And Justin looking for the tap, looking for the headshot dito kay J-Vice. And nahanap niya ngayon. ZYK on the other side of the map. And distraction lang pala siya the entire time. Revenge getting si Kid from Tondo and all over the map. Presence galing sa side ng Pacific Macta, and every single player got a kill that they need. Pero si Zetra na lang natitira. He is capable of clutching, pero not now. 7-6, Macta, they get the lead back. Nagsasalit-salitan tong dalawang to. Pacific Macta, isa. Sunod, si Sunday Shrooms, pero ZYK makakukuha ng first blood. Agad dyan. Kay Chumat Cutie, hulog na din siya. At ngayon, snipers holding out. Kailangan patagalan palalo, and ZYK nilalabanan pa din, hinahanap pa din niya, and now this time a short push gusto gawin Pacific Macta. I like the way they make the sides closer, kaso Kid from Tondo, J-Base at si Sona, lahat sila'y nagka-pwesto na dito, and si ZYK though lumalaban pa din. Di niya Si Zetra alam daw, man. kung nasan si Zetra. Bumaba na dito sa box. Okay, spotted. Lokasyon, alam na. Nag-reload. Kumasa ang baril. And si Zetra, pinantay na naman ang score dito sa ating pangalawang mapa sa series na to. Yep, Pacific Macta struggling against kay Zetra specifically. And binawi niya yung nangyari dun sa last round after a failed clutch from Sunday Shrooms. 7-7. Black Widow always so interesting. And MVA, okay, inunahan niya na dito si Suna. He's been getting a lot of picks with yung mga aggressive pushes na ginagawa niya dito. But now he's neutralized dito sa B-site. And, ayun nga, this is a good start para sa Macta. Suna, one of those annoying players that you really have to get out of the way. And back to holding para sa Sunday Shrooms. Zetra can help dito sa B-site pero medyo malayo ang kanyang posisyon dito para tulungan ang nasa B-house. And tignan mo naman, Macta is starting to test the waters dito sa House B. Justin spotting possibly na parotate na dito si J-Vice, and Macta talaga, they're taking their sweet time playing those mind games. Pero flash grenade, pinasok na dito sa B-site. Papasok pa talaga yung Macta, or is it gonna be a late take flash? Pangotra lang, pandelay lang dito sa B-house. J-Vice nasa pinto, may kita niya bang
mga members ng Macta at mukhang siya yung unang makikita dito. MVA with a good kill. Revenge on the other side. Nakuha na si Chuma. Zetra, Kid from Tondo. Revenge from the LA side. Pero Zetra takes him down. Macta, parang yung game plan dito ng Macta para is distract Zetra as much as possible hanggang maka-plant tayo ng C4 dito sa B-side and we can just play the retake game, pare. At saka paano mo naman hindi yung gagawin yung plano mo? 22 kills na ang meron dito sa lalaking to. Kailangan niya gawin tong 26 para maklatch tong round na to. Pero mukhang mahirap ang ask na yan. Kasi tingnan mo ba naman, 10 na lang ang nasa orasan dito at Pacific Macta mukhang sa kanila ang round na to. And there we go, spray downs galing sa side ng NBA. Buhay na. Pero tingnan mo ba naman Sunday Shrooms? Feeling ko, Sneaky, may onting inconsistency galing sa side ng Sunday Shrooms. Kasi iisa lang ang nagpapakita talaga ng kanyang tunay na gilas dito. Okay, J-Bay trying to pick up his weight na din. Pero tingnan mo ba naman si Zetra? 22 kills na siya. He's really been the biggest problem para sa side ng Pacific Macta ngayon. Dahil dyan, napakahigpit nitong laro na to and sa Pacific Macta forced to play this very, very slow, very, very passive, very default heavy type of start. Ngayon, nahirapan na din sila maghanap ng tamang pwestuhan. So, it's just going to just hold and find that information, hear the footsteps and just, alam mo yun, dasal na lang tayo na wala dito si Zetra sa napwestong to. Pero Chuma Cutie naman ang nagbabantay dito. Wala siyang nahanap. Justin, tumatalon, nahanap, revenge, ulog. Patuloy-tuloy na din yung mga nag-anchor dito sa A site. Can they do this retake? Suna, Kid from Tondo. Taga Tondo ka ba talaga? Kasi si Suna, nakahanap siya ng isa 2-on-2 na lang bigla. Winnable suddenly for the side of Sunday Shrooms. Timing, granada, tinapon, flashbang, and the smokes as well. Pero wala na sila. Mahulog, isa pang smoke grenade na tinapon dito. Hanap ng tamang pwestuhan. 13 seconds lang though. Pero nahanap ulit si ZYK. Timing and the defuse. Galing sa side ng Sunday Shrooms. Making the rounds 8-8 and kung ikaw nasa Pacific Macta, sinisipa mo naman siguro sarili mo sa mukha ngayon kasi yan ang isang pinakamalaking pagkakamali ngayon. For sure. And I think yung position doon ni NBA was actually trying to disrupt yung mga A players natin para mawala yung attention dito sa short para mas madaling bantayan yung C4 dito. And now, another change galing sa side ng Sunday Shrooms. Actually, si J-Bice, pinitawan niya na yung kanyang AWM dito. Instead, an additional helper dito sa B-side. And dahil nga kanina pang A ng A itong Pacific Macta, now they're gonna guess that there is gonna be a full B execute incoming. And dalawa dito sa metal box. One to bait and one to hide. Kung nakapasok na yung Macta doon and they don't check itong metal box twice, that is gonna be one of their biggest regrets. Kasi palapit na tayo dito sa map point. But still, slow and steady. Para sa Macta, Revenge nakakuha na ng posisyon dito sa short. Merong tao na nasa ilalim niya and that is Zetra. If he does get itong si Zetra, that's a sniper and the best player ng Sunday Shrooms already out of it. Pero Macta taking their sweet time. Chess match pace para sa kanila dito. Meron ding isang player sa LA na nakabantay sa Ter and tinetesting ni MVA whether or not kaya niyang kunin lang to na mag-isa. But it is a very tough take. It's only headshots na may kita niya dito. And he does spot yung player dito sa LA. So mako-confirm niya na nandito si Suna 360. So A split ang gagawin ng Pacific Macta. 4 in short. Actually 5 in short instead. So Zetra baka ma-overwhelm siya dito. He needs to escape immediately after that first shot. Great first kill dito kay Justin. Entry is already out for the side of PM. Flash is gonna go through. Napakagandang delay na ginagawa ng Sunday Shrooms, keeping their numbers up. A-site plant. Ito na ba yun? Yep. This might be the A-side plant. MVA having to put it down. Revenge nakalabas ng bintana. Pero MVA punishing si Kid from Tondo for missing his shot. Chuma Cutie getting MVA in return. Revenge with the trade. 3v3 stage action. Aldrin versus J-Bice. Aldrin mananalo. 15 seconds na lang natitira. Pero saan ba talaga magpa-plant ang Pacific Macta?
It is B. Aabot pa daw. Aabot pa 8 daw. seconds. Careful. Abot Revenge. yan. Kitang-kita ka ni Suna. Oh, wala nang oras para mag-plant ng Wala na. C4. What a mistake from Pacific Macta. And yeah, Sunday Shrooms, they get the round. Map Ay, point. ay, ay. kailangan nila punta to Dapat sa pinabahan na lang overtime. nila. Overtime. Potential to go to overtime is high here for Pacific Macta. And well, for the Sunday Shrooms, they can just take this map right now. Kung napala na itong round na to, napakalala. And mukhang gustong ibahin ng pace galing sa side ng Pacific Macta. Tingnan mo ba, 4 na naman na ang dumidiretso dito sa B-side. Kaso nga lang, parang naamoy nila na may onting stack dito galing sa side ng Sunday Shrooms at may wall of smoke na nakatayo dito para sa side ng Sunday Shrooms. So, ngayon, tumigil sila sa kanilang gusto nilang plano. Flashbangs, normal grenade tinapon. Bit of a miss, kaso nga lang, tinutuloy-tuloy lang naman nila. Wala pa naman din as they are trying to slowly but surely push. Pero ito na naman. A bit of just the waiting time there. Dalawa ang nakapwesto dito sa metal and I don't think they'll expect that type of, this type of setup. Okay, bumalik na din dito si J-Bay and there we go. Hanap siya, lokasyon. First Ooh, part of good the set shots. trap. Justin finds it. Justin finds two. okay. Kailangan nila makahanap ng tatlo. Ah. Alden finally picking up the pace for his team. And now, there it is. Pacific Macta with potential to take this to overtime. Kaso nga lang, si Suna ayaw pa ata mahulog. Ano ba ang pwede niyang gawin dito? Flashbang sa kanyang pa. Kalmado pa. And the spray kay Aldrin will dito sa map 2. Overtime po. If they somehow, Sunday Shrooms, if they somehow take this overtime win, papupunta tayo sa pinag-usapan natin kanina ni Sneaky Frog, which is the map 3 of Port. Pero, Pacific Macta naman, kung panalo sila dito sa mapang to, then they can easily just take this series in a 2-0 game. Eto, sa side naman ng Sunday Shrooms, di naman to yung pinaka-pangit na, alam mo yun, situation nila ngayon pagdating natin sa group stage. Kasi round robin po to. So if they take up as much rounds as they can, at least on a loose, may chance pa sila para maka-qualify. Okay, onting labanan dito sa mid-side and wag nyo po bigyan isip dyan sa camera nila. It's just a little bit of a glitch. Pero eto, Aldrin, nakadaan na dito sa mid. Nag-hold na din dito sa labas ng B-site at tinan mo ba naman, default na naman ang ginagawa dito ng Sunday Shrooms. And maganda ang nakuha nilang pwestuhan dyan sa hagdan. Kaso nga lang, nandyan si MVA na pwedeng madali ang nag-iisa dito. Oh. And now the slow but surely take it. 1 minute na nakalipas dito sa Orasan Smokes. Tinapon na din. And I don't know, it's Sunday Shrooms. It really is taking a while for them to find for the proper positioning here to be able to find and execute. Siguro B? Yeah, I mean, they have to take it slow, man. They have to take it slow. And fully knowing that they really have to get the first round dito sa OT just to set the pace for the rest of yung OT natin dito. Giving additional pressure sa Sunday Shrooms. But still, Pacific Macta, very standard defense dito sa B-side. Isa sa metal, isa sa door. Flash grenade is gonna go through 2 flashes to be specific. Pare Justin, nandito pa rin sa gilid. Pero mahanap pa nila in time. NBA, nakuha na si J-Vice. But will they get the rest of the squad? Zik, nakuha na si Chuma Cutie. Pero Justin with another kill. Hawak na hawak dito yung metal box. Aldrin, nakita na si Zetra, NBA getting the rest of the squad during cleanup. Aldrin at NBA doing their due work. Pacific Macta, tamang standard defense lang. Great reaction from the other players. Tamang rotate lang agad papuntang B-side and they got it through. Pero Zik, nakuha agad dito ni J-Vice and that means J-Vice will have to sit on yung sniper for the rest of the round. Pero okay, magpapalit sila ni Suna dito. So, granted, nakuha nga nila yung kill dito kay Zik. Having 2 snipers is really gonna slow down your offense dito kung kayo yung Sunday Shrooms. But, knowing yung nangyari last round, I think they're expecting itong Macta to be a lot more confident sa kanilang initial peak. Yeah. Pero sa ngayon, slowing it down, Sunday Shrooms, at least nakahanap sila ng isa. Pero ngayon, mid-round call, maaayos pa nila. Another disadvantage, no, of this
slow type of playstyle, apart from it being very easy to read, is kumbaga, if you have kung hindi ka handa sa mga anggulo, kung saan may sniper, pwedeng-pwede ka madali, and Revenge is in actually a pretty good spot right now. Kaso nga lang, hindi siya nakatingin sa tamang direksyon. May isa pang katulong sa kanya na sinasabi who's holding the long for him, and with just like that, they are able to spot it out a bit dahil sa smoke, pero mukhang yung rotation galing sa side ng Sunday Shrooms, hindi na daw sa A, parang gusto nila pumunta sa B. 1 minuto, nasa orasan. Ang tanong, malalaman ba na si Justin nakapwesto dito sa ilalim ng bridge? Delikado to. Madaming pwedeng malason dito sa posisyon ni Justin, at mukhang papunta sila sa kanyang crosshair. Justin unang nakahanap. Kaso nga lang, red life na din siya, nakatakas. Aldrin naman, di ko alam paano, nahulog na din siya. Granada, hinapon, punta sa side, Revenge. Walang nahanap gamit ng kanyang AWL. Mukhang dahil dyan, nadali siya. Susunod na din, Tuna, finding another one. Justin left alone, who we thought might have had the best position in the game, and everyone else in the team nagkukulang. Pacific Macta not able to get another round here. Sunday Shrooms, pantay na ang scoreline sa ngayon. Yeah, mukhang nagulat yung Pacific Macta doon sa round na yun. ZYK losing his life at the beginning of the round, making it already difficult para dito sa GR side ng Macta to spread out evenly. And Sunday Shrooms, perfect game plan para sa kanila dito, knowing na there could only be possibly 2 players or 3 players dito sa A side, knowing na kulang na galing sa start ng round, they can just outnumber them straight up dito sa kanilang mga pushes. And now it is back to the passiveness between yung dalawang teams natin. Tamang feel out lang ng mapa. And whoever gets yung round na to is gonna have the lead going into yung second half, going into the side switch. And alam ng Sunday Shrooms na napaka-importante yung round na yun, so they are taking it very, very slow. Dalawang short players though, no LA take. Galing sa side ng Macta, they'd rather focus itong short after what happened last round, and a possible aggressive push galing kay Aldrin ang pwede mangyari dito. But still, Sunday Shrooms are expecting pushes galing sa side ng Macta, so magsi-stay back muna sila dito. Tamang hintayin lang naman tong Sunday Shrooms, and you would have to expect maybe on the side of Pacific Macta, they'd want to change the pace. Pagpunta natin sa side switch, siguro onting bilis, onting lakas, at yan ang pinapakita sa atin ngayon dito sa side ng Sunday Shrooms. Pabilisan na din. Aldrin, isa lang ang kanyang nahanap dyan sa mismong hold na yan, at A site is clear. Pero Hindi pa sila pumapasok. Sunday Shrooms, hindi pa sila pumapasok dito. I think there's a rotation going for the side of Sunday Shrooms as they slow it down, but I think naisip din nila parang walang labanan dito, walang ingay dito sa A side, so they figured it's clear, and ultimately, natagalan ng onte, may hesitasyon, kaso nga lang, nalaman na, walang katao-tao, site bukas na bukas, Pacific Macta. Paano nila laruin tong retake situation? Isa, nandyan sa hagdan, and etc. Not gonna be able to find anyone dyan sa angulo na yan. Actually, dalawa na ang nakapwesto dito sa LA. So, this crunch, baka gumana para sa ng Pacific Macta. Kaso nga lang, nahuli kanyang Granada. Shrooms, at gagawa din sila ng passive play. These are the questions that need to be asked now that we're going to the second part of OT. And this time around, I think miss call galing sa side ng Sunday Shrooms. Dito na si Zetro do. Kasi sila naman ang nagang agresibo dito, pero pagkasabi ko, nakastalkers ko ata, na-equalize, napantay na ang numbers dito. Zeke. Narinig. Nagsisneak in. Kaso nga lang, nahuli niya si Suna, and now it's a 2-on-1, etc. 1v1. This man, Sniper. siya ang X-Factor dito sa team na to para sa side ng Sunday Shrooms, so I will not count him out. Revenge, gamit ng kanyang pistol. Sabi niya, akin to, kunin ko to, pantay na naman ang punto dito sa overtime natin. Yup. Pacific Macta on that pace. Kagaya nga na sinabi ko, they need to speed it up sa mga ibang rounds natin because they have been playing slow the entire time, and that can actually mess with the usual defense dito na Sunday Shrooms who are used to etong Macta being a lot slower
pagdating sa kanilang pacing, and it ended up on a 1v1 actually. Zetra could have easily won that, pero mabilis na naman nag-entry dito si Aldrin. Nakuha na nga si Aldrin dito. Zetra with the kill kay Revenge, and who is gonna get 12 first? At mukhang SS pa nga mauna. Sunday Shrooms getting the full clear dito sa HB. PM, they have to get another round para mabalik tayo sa golden round dito, but man, it is getting closer and closer every single round. Pacific Macta, nakakatakot na ang kanilang pwesto dito. Isa na lang ang kailangan ng Sunday Shrooms para mapunta na to sa map 3. And now Pacific Macta, cards on their hands. The ball is in their court. At this time around, hindi na mabilis ang kanilang gagawin. Mabagal na nga sila ngayon. Isang tao dito sa door, isang tao sa hagdan, sniper galing sa spawn area ng Pacific Macta, at isa nagbabantay si MVA dyan sa bridge area. Maganda ang utility usage so far. Sunday Shrooms naman, double AWM setup. Akalanin mo, siguro naman, may isa dyan sa A site, isa dyan sa mid, at tatlo nagbabantay dito, patulong-tulong dito sa B side. So, sino ba talaga ang may basa dito? 1 minute, 23 seconds. Flash grenade, tinapon, smoke grenade, and I don't know if that will do much, It's a Sneaky. fake. It's a fake. It's a fake from Zik dito sa B-side. Okay. And fully knowing na Macta is already gone dito sa B-side multiple times dito sa OT. So they're gonna try to mix it up. Isa lang naman yung nakabantay dito sa A-side, and that is si Chuma. Once Chuma loses his life, that is pretty much bad news para sa kanila dito. But here comes Zik trying to get the opening dito sa B-side para ma-distract yung mga players ng Sunday Shrooms. Kid from Tondo fallen down, pero Zik, kailangan mo isagad yan pare. You need to distract the rest of the squad, and Aldrin nakuha na si Chuma, and it is already too late para makalipat dito yung Sunday Shrooms. Hindi nila nakuha yung nakaplant. Aldrin with the kill, Zik getting one. Suna at Zetra na lang natitira, dalawang sniper ng Sunday Shrooms. And this is next to impossible ang kanilang retake, especially considering yung baril na meron sila dito, and I think we are going golden dito sa Black Widow, pare. Tinan mo ba naman, distracted pa din sila kay ZYK. Gusto nila patayin yun kasi isang lurk at hindi pa nila patay. Cetra, we've seen this man do amazing things. Kaso nga lang, Milagro, mukhang masyado nang mahirap gantong sitwasyon. Golden round na po. Mabilisan. Isang mabilis na B-side take lang, but instead, they are just gonna play the long game dito sa laruan natin. Okay. Mabagal na start galing sa side ng Pacific Mac na hindi ako sure kung ito yung tamang call, but I guess naisip nila handa atang Sunday Shrooms sa mabiglaan na tulak, no, sa mabiglaan na buhos. So now 2 minutes, madami pang oras. Pacific Macta, Revenge nagbabantay dito sa LA. Siguro naghahanap ng pitas, kaso nga lang sa kabilang parte ng kanyang scope, nakaabang, nanonood si Cetra. Parang ibon na nakabantay sa taas ng puno. An absolute hawk. Ano ba yung Philippine Eagle? Yep. Pero this time around, it is slowing it down. Midside, ZYK naman, dito sa hagdanan, makapaghanap ng pitas sa pillar, jump spot, gets information, walang katao-tao, so pwede niya dahan-dahan itulak to. Pero tatlo ang nakabantay dito sa A site. Kung makalason siya dito ng isa, maganda to para sa side ng Pacific Macta. I knew it, man. Look at where Pacific Macta is, or at least yung C4 ng Pacific Macta is. So, double A flash, possibly yung mangyayari dito, and it can actually attract itong si Suna to go to the A side. Cetra! Zik is gonna go down, so that's pretty much fine. As long as they can get yung B side, it's gonna be A-okay. 40 seconds na lang natitira. Pacific Macta have to get this side, pero tignan mo naman nasa si Suna, nakatago lang. Kailangan pa nila i-check yung door, pero hindi pa nila i-check yung site. Are they gonna find him? Suna found. Oh, he misses the shot. He needed to hit that dito kay NBA. That needed to be the C4 down para sa side ng Pacific Macta. 4v3 Zetra, Kid from Tondo,
and Chuma Cutie Hala. outside of the B side, and the golden round doesn't look too golden para dito sa side ng Sunday Shrooms. It has to be an immediate kill. Revenge. 25 seconds na lang What? natitira. Revenge gets killed by Chuma Cutie. Hindi nila naagapan ang nasa house B. Aldrin gets one in Aldrin. return. So it's gonna be Ganda. A-okay para sa Macta. It's gonna be Zetra. A-okay Layo. for the rest of the game. Zetra is too far gone in this round, and Zetra nakatalikod si Aldrin, but the time Wala is na to. too long. 3 seconds to defuse, 5 seconds on the bomb. Pacific Macta